Inirekomenda ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na magsagawa ng paunang investigasyon laban sa mga personalidad na umanay sangkot sa flood control scandal. Kabilang sa mga pinangalanan niya, sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, pati na rin ang dating kinatawan o mga kongresistang sina Saldico at Mitch Cahayon Uy. Bukod sa kasong plunder, inirekomenda rin para sa preliminary investigation ng kasong direct bribery, malversation, iba't ibang paglabag sa anti-graft and corrupt practices at sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagbigay rin si Lacson ng rekomendasyon laban sa mga dating opisyal ng DPWH kabilang ang dating kalihim na si Manuel Bonoan at ilang kontratista. Hiwalay pa rito, may rekomendasyon din si Lacson laban kay Romualdez para sa money laundering at forfeiture. Itinanggi naman ni Lacson na pinoprotektahan niya si Romualdez mula sa investigasyon ng Senado at iginiit na hindi maaaring pilitin ang dating House Speaker na humarap sa Senado dahil sa interparliamentary courtesy. Inihain ni Lacson ang kanyang mga rekomendasyon sa pamamagitan ng privileged speech dahil kulang pa po ang ng 2 pirma ang kanilang partial committee report. Kasi po, August 2025 pa nagsimula yung investigasyon ng Senado at hanggang ngayon nga ay hindi pa formal na nailalabas itong report and recommendation ng komite dahil nga po kulang sa pirma. Pero sabi ni Senator Lacson kahapon, for the sake of transparency, ayan na nga, nagsagawa na lang siya ng formal speech para maipresenta na rin kung anong inilalaman nito. Parang 400 pages ata yung mismong kanilang report. So kaya lang may mga hinaing din kasi yung ibang senador na parang bakit tila nag-focus sa personalities na ito, may sa dami-dami ng report. May iba pa daw na hindi nabanggit, no? So kaya yung iba hindi rin pumipirma. So ang Senate naman can only recommend. So titignan natin kung paano pa rin uusad itong mga kaso kaugnay ng flood control scandal. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!